In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus. Kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito aabot ng iyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo na paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Paggunita sa 7 tagapagtatag ng orden ng mga lingkod ng Mahal na Birheng Maria. At pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita, makikita natin na nakatuon ang mga alagad sa kakulangan. Wala kaming dalang tinapay. Samantalang nasa harap na nila ang himala mismo, si Jesus. Paulit-ulit na pinaalala ni Jesus ang mga pagpapakain sa libo-libo, pero parang nakalimot ang puso kahit malinaw pa sa isip ang mga numero. Dito pumasok ang babala tungkol sa libadura. Maliit, pero kapag pinabayaan, kumakalat. Ang libadura ng mga Pariseo at ni Herodes ay simbolo ng kawalan ng pananampalataya, pagmamataas at pagkukunwari. Mga ugaling dahan-dahang sumisira sa tiwala natin sa Diyos. Sa unang pagbasa sa Santiago, malinaw ang paalaala. Ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Ang Diyos ay bukal ng lahat ng mabuti. At kapag nanatili tayo sa Kanya, may biyayang nagbubunga ng buhay kahit may pagsubok. Halimbawa sa araw-araw, kapag may problema sa pera, kalusugan o pamilya, minsan nakatuon tayo sa kulang at nakakalimutan ang mga dati ng biyaya at pag-ahon na ginawa ng Diyos. Sa social media at balita, madaling mahawa sa negativity at panlilinlang.
Iyan ang modernong libadura na dahan-dahang nagpapahina ng pananampalataya. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Magbantay sa puso at isip. Salain ang pinakapapasok na ideya, balita at impluensya. Alalahanin ang mga daw-gawa ng Diyos. Magpasalamat araw-araw. Gratitude heals spiritual blindness. Manalig sa salita at mga sakramento, lalo na sa Eukaristiya at kumpisal. Dito tayo pinalalakas. Mamuhay ng kababaang loob at malasakit. Iwasan ang pagkukunwari. Maging totoo sa pananampalataya. Manalangin at kumilos. Faith that remembers leads to loving action. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong salita na muling gumising sa aming pananampalataya. Patawarin mo kami kapag mas nakatuon kami sa aming kakulangan kaysa sa iyong mga himalang paulit-ulit mo nang ipinapakita sa aming buhay. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman. Si Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aming buong pamilya. Gayon din ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood na may karamdaman. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang katawan, linaw ang isip at kapayapaan ng puso. Pinagdarasal namin ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas. Pagkalooban mo sila ng karunungan at malasakit sa paglilingkod. Iniaalala rin namin ang mga pumanaw, si Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at ang lahat ng aming idinasal. Tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kapahingaan. Sa intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad at panatilihin mo kaming tapat, mapagpakumbaba at laging umaalala na ikaw ang aming tunay na tinapay ng buhay. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.